Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maraming salamat, nakangiting wika ni Andrea sa tindera, matapos iabot sa kanya ang kahon ng espesyal na cake na kanyang ini-order. Masaya siyang lumabas ng #coffee habang mahigpit na hawak ang cake, saka sumakay sa kanyang sasakyan. Sabik na sabik siyang makita ang magiging reaksyon ng taong pagbibigyan niya nito. Alam niyang ikatutuwa iyon ng lalaki. Sinulyapan ni Andrea ang suot niyang relos. 4:30 pa lamang ng hapon. Maabutan pa niya ang lalaki sa pamantasan. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang kasabikang bumabalot sa kanyang dibdib, saka pinaandar ang sasakyan. Pagdating sa destinasyon, maingat niyang ipinarada ang kotse sa paradahan ng St. Benedict University, ang pamantasang kanyang pinasukan noong kolehiyo at kung saan niya unang nakilala ang lalaking minamahal niya ngayon. Sinipat niya ang sarili sa salamin sa loob ng sasakyan. Inayos ang maayos na bangs, naglagay ng kaunting pampahid sa labi, saka bumaba habang bitbit ang kahon ng cake. Mahinang kumakanta si Andrea habang naglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ng lalaking kanyang sinisinta. Paghinto niya sa tapat ng isang pinto, huminga muna siya ng malalim bago marahang pinihit ang seradura. Maligayang kaarawan, masigla niyang bati nang buksan ang pinto, nakataas pa ang kahon ng cake. Ngunit agad napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ang lalaki, abala sa pakikipag-usap sa telepono. Saglit lamang siyang tinignan ng lalaki bago muling ibinaling ang atensyon sa kausap. Oo, pauwi na ako, sige, paalam. Isinilid nito ang telepono sa bulsa at ipinagpatuloy ang pagliligpit ng mga gamit sa ibabaw ng mesa. Lumapit si Andrea sa kanya. Uwi ka na? Tumingin si Eric at bahagyang umiti. Kailangan kong umuwi ng maaga. Hinihintay ako ng asawa ko, tugon nito habang patuloy sa pagliligpit. Pero, hindi ba? Napabuntong hininga si Andrea. Eric, hindi ba may usapan tayo na lalabas tayo ngayong gabi? Tumigil si Eric at tumingin sa kanya. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na hindi maaari dahil sasamahan ko ang asawa ko? Pero, yumuko si Andrea at muling nagbuga ng hangin. Nagpareserba pa naman ako sa isang marangyang kainan para sa kaarawan mo. Pinaghandaan ko talaga ito. Bumili pa ako ng cake, dugtong niya habang marahang inilalapag ang kahon sa mesa. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Sige, pumunta ka na sa asawa mo. Ako na lamang ang pupunta sa kainan. Mag-isa ko nang ipagdiriwang ang kaarawan mo. Pagkatapos ay nakayukong naglakad siya patungo sa pinto. Iyon ang pinakamasakit na anyo ng pag-ibig. Hindi niya namalayang dumating ang sandaling minahal niya si Eric, isang lalaking may asawa, na ngayon ay eksaktong 48 taong gulang. 7 taon na siyang umiibig dito. 7 taon na siyang umaasa at nagdarasal na sana'y mahalin din siya nito. 7 taon na ang nakalilipas nang dumating si Andrea sa Pilipinas upang makipagsapalaran ng mag-isa. Napagod na siyang palaging sumunod sa kagustuhan ng kanyang ina, isang negosyanteng nagmamay-ari ng kumpanya ng moda sa Pransya. Ninais niyang tumayo sa sariling mga paa, kaya pinili niyang pumunta sa bayang pinagmula ng kanyang ina, ang Pilipinas. Bumili siya ng isang unit ng townhouse at nag-aral ng komunikasyong pangmadla sa St. Benedict University. Isang ganap na bagong mundo ang Pilipinas para kay Andrea. Wala siyang kaibigan ni kakilala. Iniwasan siya ng ilan sa kanyang mga kaklase dahil hindi siya bihasa sa pagsasalita ng Filipino at dahil sa kapansin-pansin niyang punto sa Ingles. Isang araw, umiiyak siya sa isang sulok ng hardin ng pamantasan nang mailalaking nag-abot sa kanya ng puting panyo. Si Ginoong Eric iyon, ang kanyang guro sa asignaturang wikang banyaga at isang doktorado na nagtapos sa isang universidad sa Amerika. Dahil pareho silang may kaalaman sa wikang Pranses, madali silang nagkaunawaan. Si Ginoong Eric ang naging una niyang kaibigan. Madalas niya itong samahan sa pananghalian at tinulungan siya sa ilang mga aralin. Naging masaya si Andrea sa piling ni Ginoong Eric. Bukod sa pagiging guro, naging maalalahanin din ito sa kanya. May mga munting bagay itong ginagawa na hindi niya namamalayan hanggang sa tuluyan ng mahulog ang kanyang loob sa kabila ng kaalamang may asawa na ang lalaki.
Ipinagtapat ni Andrea ang kanyang pag-ibig kay Eric, subalit tinanggihan siya nito. Masyado pa raw siyang bata upang umibig ng ganoon. 18 pa lamang siya noon. Sa Pransya, ang mga nasa ganoong edad ay maaari ng mag-asawa. Nanindigan si Andrea. Pinatunayan niyang totoo at malalim ang kanyang nararamdaman. Nag-aral siyang mabuti at hindi umalis sa tabi ng lalaki hanggang sa siya ay makapagtapos. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muli siyang tinanggihan. Hindi pa rin siya sumuko, ngunit labis siyang nasaktan sa mga sinabi ni Eric hanggang sa tuluyan na niyang hindi napigilan ang pag-iyak. Nagulantang si Eric at doon ito natuklasan ang sarili nitong kahinaan. Kaya sa nakalipas na 3 taon mula nang makapagtapos si Andrea, alam na niya kung paano niya napapalambot ang paninindigan ng lalaki. Napabuntong hininga si Eric. Sige, maaga pa naman. Maghapunan tayo sa kainan na binanggit mo. Maluwang ang ngiting sumilay sa mukha ni Andrea. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Maraming salamat. Mahal kita. Masaya niyang bulalas. Maingat siyang inalis ni Eric sa pagkakayakap. Sige na. Huwag ka sanang lalapit ng husto. Nasa pamantasan tayo, baka may makakita, paalala nito habang bahagyang sumulyap sa pinto. Pasensya na. Nadala lang ako sa tuwa. Halika na, sabi niya habang inaabot ang braso ng lalaki at masayang lumabas ng opisina. Ginamit nila ang sasakyan ni Andrea at si Eric ang nagmaneho. Bago sila nagtungo sa kainan ay dumaan muna sila sa isang pamilihan kung saan sinamahan siya ng lalaki sa pamimili ng mga damit. Obra naman ito. Hindi ko ito matatanggap, sabi ni Eric nang buksan ang maliit na kahon ng regalong ibinigay ni Andrea. Inilapag niya ang box na kahon sa mesa at marahang itinulak pabalik sa kanya. Nasa isang Pranses na kainan na sila at kasalukuyang tinatapos ang pangunahing putahe. Pero binili ko iyan para sa iyo. Wala akong pakialam sa halaga. Ang mahalaga, nais kitang bigyan nito. Sana ay tanggapin mo, mariing wika ni Andrea. Isang relos na yari sa titanium ang laman ng kahon. Ini-order pa niya iyon mula sa isang tindahan ng alahas sa Paris at kabilang sa mga limitadong edisyon. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Eric, muling sumiklab ang kanyang pagkadismaya. Ilang regalo ko na ang tinanggihan mo. Sabi mo, hindi ka tumatanggap ng regalo kapag walang okasyon. Ngayong may okasyon na, ayaw mo pa rin. Kailangan mo ba talagang iparamdam sa akin, sa ikailang pagkakataon na hindi mo ako gusto? Anya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Eric bago tuluyang kinuha ang relo. Alam mo, ayokong nakikita kang umiiyak. Ngunit ayokong ginagamit mo iyon upang mapasunod ako sa gusto mo, malamig nitong wika. Pinahid ni Andrea ang kanyang mga luha at tumingin sa kanya. Tinulak mo ako sa ganitong kalagayan. Kung sana noon pa lamang. Huwag na nating simulan muli iyan, putol ni Eric, bakas ang pagod sa tinig. At huwag mong subukin ang aking pasensya. Ayokong ginagamit ang kahinaan laban sa akin. Ginagawa lamang iyon sa mga kaaway. Hindi mo ako kaaway, alam mo iyan. Pasensya na, mahina niyang sabi habang yumuyuko. Muling uminit ang sulok ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay totoo ang sakit. Pinigil niya ang pagpatak ng luha, ayaw niyang isipin ni Eric na umaarte na naman siya. Ito na ang huling pagkakataon na gagawin mo ito sa akin, mariing sabi ni Eric. Ipinagpasalamat ni Andrea ang pagdating ng tagapagsilbi na naghatid ng cake. Doon lamang siya muling nakapag-angat ng tingin. Hindi na niya magawang tumingin ng tuwid sa kanyang dating propesor. Ayokong saktan ka, Andrea. Isa kang mabait at kaibig-ibig na dalaga. At kung maihihilingin man ako sa kaarawan ko, iyon ay ang iyong pagiging mas responsable at may sapat na pag-unawa. Sana ay maging mas sensitibo ka sa damdamin ng mga taong nasa paligid mo. Hindi lamang ikaw ang may nararamdaman at mahalaga sa mundong ito. May mga pagkakataong hindi mo namamalayan, nakakasakit ka na rin. Kung talagang mahal mo ako, sana ay pagbigyan mo ang hiling kong ito. Kapag nangyari iyon, iyon na ang magiging pinakamasayang kaarawan ko. Nang tingnan niya ang lalaki, nakangiti itong nakatitig sa kanya. Hindi niya napigilang mapangiti rin. Humiling si Eric sa kaarawan nito at para sa kanya iyon. Kahit may kasamang paalala, ikinatuwa pa rin niya. 9:00 ng gabi nang makarating si Andrea sa kanyang bahay. Sa kainan na sila naghiwalay ni Eric, sinabi nitong hindi na siya maihatid pa uwi at hindi na siya tumutol. Dumiretso siya sa kanyang silid at pabagsak na humiga sa kama.
Tumingin siya sa kisame, saka itinaas ang kaliwang braso na maisuot na pulseras na bigay ng kanyang ama. Hindi niya napigilang pumatak ang mga luha sa matinding pananabik para sa ama. Papa, mahina niyang anas, bago tuluyang lamunin ng antok. Sa susunod na kabanata, magsisimulang magbago ang takbo ng damdamin ni Andrea, matapos ang isang pangyayaring muling magbubukas ng sugat mula sa kanyang nakaraan. Samantala, haharapin ni Eric ang isang desisyong maaaring tuluyang magtakda kung hanggang saan lamang ang hangganan ng kanilang ugnayan. Kaya abangan natin